We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. 15 ka magbanay, apektado sa sunog sa Davao City. Sunog, gituyo. 5 kasakay, lakip 3 ka menor de edad, patay sa aksidente sa Talaingod, Davao del Norte. Halos 2 pesos nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, ipatuman ugma. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa NHA MAA sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. 15 ka magbanay ang apektado sa sunog sa Barangay Talomo proper sa Davao City kagahapon sa buntag. Atong sadong ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, 12 ka panimalay ang naugdaw sa Talomo proper sa Davao City kagahapong adlaw. Samtang sumala sa BFP, gilayong nadakpa na ang sospek sa pagsunog sa maong mga balay. Kini ang baga nga aso nga milukop sa kalangitan nga nakapakugang sa pipila ka mga residente sa Barangay Talomo proper, Davao City pasado alas 9 Domingo sa buntag. Gani, makita nining drone footage ang kadako sa kalayo. Sa wala pa miresponde ang kabumberuhan, nagtinabangay ang mga residente aron mapalong ang kalayo gamit ning water hose. Sumala sa ubang residente, doon na sila'y nadungog nga mibuto. Mga minutes na nako'y nadungog na lagubo siyang balay, pero dili ko sure kung sa iyang balay. Human ang hapit 4 ka oras, una na deklara na ang fire out. Ingon ani na ang itsura sa mga panimalay. Sinang Thelma, walit ra og maintenance nga tambal ang nasalbar. Mapuslan pa niyo, national ID o naman akong mga ID. Wala sinasalbar nga gamit si Josephine. Wala di gamit na kuan, safety mga singina namo wala. Sumala sa BFP, gama sa light materials ang mga balay. Busa, paspas nga may kuyanap ang kalayo. Sa ilang tala, 8 ka panimalay ang naugdaw, samtang 4 ang partially damaged. Anausab sa 15 ka magbanay ang temporary nga gihiklin sa barangay gym. Mitunol na og hinabang ang barangay ngadto sa mga nasunugan. Sa investigasyon sa BFP, arson ang hinungdan sa sunog. Kinihuman nga gituyo matod pa sa tag-iya sa balay, nga tinubdan sa sunog nga si alias Junjun ang pagsunog sa iyang kaugalingong balay. Gilayong nadakpan ang sospek nga misulay pa unta og ikyas human sa sunog. Sumala sa kapulisan, doon na kini problema sa iyang asawa nga OFW ug nagbahad sa iyang mga silingan. Dili sa maton pa kini ang unang higayon nga doon na kini gisunog nga balay. May balibad nga motabang sa kamera ang sospek kinsa balhog na sa Talomo Police Station. Apan, mihangyo kini sa iyang mga kabanay nga kupkupo ng iyang 8 anyos nga anak. Magatubang kini og kasong arson. Sara, sa inisyal nga dato sa BFP, anaana sa 100,000 ang danyo sa sunog. Samtang aduna na sa gipangapod-apod nga mga hinabang alang sa mga naapektuhan sa sunog. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana. Usa ka hotel sa Cagayan de Oro City ang nasunog. 2 ka individual ang angol sa mong hitabo. Pasado alas 5 sa kadlawon adlawng Domingo, kalit nga miulbo ang dakong sunog sa usa ka hotel sa Vélez Street sa downtown Cagayan de Oro City. Sa video sa usa ka netizen, makita ang bagang itom nga aso nga milikop sa mong gampalay. Miabot sa kapin usa ka oras, una napakgang sa kabumbiruhan ang kalayo og nadeklarang fire out. Ana sa kapin 900,000 pesos ang danyo sa sunog kung asa duha ang samdan o sa niini ang gwardya nga nasuffocate sa bagang aso og usa ka customer nga nagpanik. Hinoon, luwas ang laing 21 ka mga customer nga naka-check-in sa mong hotel ni adtong adlaw. Padayon pa ang BFP sa pag-imbestiga sa rason sa sunog.
Localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao sumala sa pag-asa. Walay na monitor nga low pressure area o bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan ulanon gyapon ang dakong bahin sa nasod, ilabi na sa Mindanao epekto sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, kusog ang mga pag-ulan sa Mindanao, lakip ang Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen ug Davao Region. Busa mahimong alerto sa mga pagbaha o landslide, mga kapuso. Nagkaistorya na matud pa si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ug Senador Christopher Bongo. Kini man gi-question sa mayor ang giingong paghilom-hilom matud pa sa senador sa mga isyu sa Davao City. Ani report ni John D. Esteban. Sa iyang speech sa Angeles, Pampanga ato sa hakbang ng maisog rally niadtong June 17, gi-question ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang paghilom-hilom ni Senator Christopher Bongo sa mga isyu sa Davao City. Butang nga gitubag usab sa senador kinsa maingong kasabot matud pa siya sa gibati sa mayor apan nagparayon matud pa ang iyahang pagpanerbisyo dili lamang sa mga Davaoenyo kundi sa katawhang Pilipino. Nagpost usab si Senador Go sa iyang social media accounts aron ipanghimakak ang mga balita nga patay na si former President Rodrigo Duterte. Gisupalpal kini ni Mayor Baste ug miingong ginagamit lang matud pa niini ang iyahang amahan alang sa publicity. Wala pay tubag ang senador kalabot niini. Pero niadtong Biyernes gitubag sa mayor dihang gipangutana sa GMA Regional TV 1 Mindanao kung kumusta na ang iyahang relasyon sa senador. Mayor, nag-reach out na si Senator? No. May na magstorya may politika ra man na kuan. Wala may need na kanang imuhang dibdibon gyud na and kuan. Politika kung dili ka kaantos ani, undang na lang ana ba. Undang na lang di ka kaantos ingon ani. Mao magining kinabuhi sa usa ka politiko or elected official nga naa sa nakas gobyerno. Wala ko'y problema niya. I believe that was a fair comment. Samtang midumili una ang mayor nga muhatag og komento sa pag-resign isip DepEd Secretary sa iyang igsuong si Vice President Sara Duterte. And siguro I can give out my comment after kung na siya statement. Kay lisod kayo mostorya ko nga bisag ako igsuon man mi ako kibaw nganong unsagit ang iyang kuan unless madunggan nato lisod kayo mag-speculate manggod karon. Dugang sa mayor taliwala sa mga hagit sa politika mas nagkaduolog nagkalig-on matud pa ang relasyon tali sa ilahang mag-igsuon ug sa ilahang amahan. Mas ganahan gani ko karon nga medyo shaky ang politika kay mas close mi ana ba mas nagakita. Actually kind of like enjoying this. Kaya nga naman, mas story-story na ako mga igsoon, ako amahan, ana ba? Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Alang sa mga motorista, pagpatubil sa daan karong adlaw kay musaka na sab ang presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma June 25. Kini na ang ikaduhang sagunson nga semana nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo kung asa 1 peso and 75 centavos ang isaka sa presyo sa kada litro sa diesel. Samtang 1 peso and 40 centavos ang usbaw sa matag litro sa gasolina. Ang kerosene musaka sab sa 1 peso and 5 centavos per liter. Sumala sa Department of Energy kini tungod sa padayong geopolitical tension o problema sa supply. Karong tuiga kini na ang ika-16 kahigayon nga misaka ang presyo sa gasolina itandi sa napulo lang ka rollback samtang ika-15 kini nga pagsaka sa presyo sa diesel itandi sa 11 kahigayon nga pag-rollback. Ubang gibalhin nga market vendor sa Bangkaran Public Market sa Davao City mialma nga nihit ang ilang halin sa bagong pwesto. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sir Mayor, maluoy lang ka sa mga. Tabagi lang mi diri sa paninda. Bait yung kairon ba? Igo na lang sa paghilak ang nahimo sa mamaligyaay nga si Nang Winifreda tungod sa kapait sa ilang pagpaninda karon. Lakip siya sa mga gipabalhin og pwesto atol sa clearing operation ni adtong June.
Kini aron ipatuman ang 1/3, 2/3 policy sa lokal nga kagamhanan kung asa 1/3 lang ang dapat nilang okupahon sa dalan o 2/3 alang sa mga pedestrian. Apan matuding ng Winifreda, nihit ang pagpaninda sa bag-o nilang lokasyon tungod tuyuonon pa kini. Gani, halos sa kabulan na ang milabay, tulo pa lang ang miokupa sa bagong pwestong gitagana alang sa ubang vendor sa Posada Street. Ang mamaligay nga si Nong Raul, wala na mi pwesto sa bagong lokasyon. Inay nagpabilin sa pwesto nga subay sa 1/3, 2/3 policy. Apan, doon na sila'y hangyo. Hangyo na mo ang tana nga, tagaan ni lugar nga dili maglisod. Kung galing dito sa taas may butang, wala may tao musaka dito. Kay masisikin sa man, no, na bukat ang dala, dili na sila musaka dito. Bisan sa ubang mamaligya ay, maglisod matupa sila og saka sa bagong lokasyon. Sama sa 70-year-old nga si Lola Lorna, kinsa naglisod na og lakaw. Maglisod gani saka dito no na para sa ani oh. Ay minus jud. Ang uban gani digay kabayad, luoy gani itong naidaghang turko no may kay gamay ra mi turko. Hinuon ang ubang mamalitay, nalipay sa kaluag sa maagian sa kadalanan. Apan doon na say uban nga naluoy sa mga naapektuhang mamaligya ay. Ay mas okay na kaayo sir kay katong diri amang good guot kaayo nya. Samot kabaho ang kay magtubig ang kanang kuan, ang kalsada. Naluoy pud ko sa ubang dili nga naglarin. Kay simpre daghan sa mga anak pud mga nabisay pamilya nga kuan. Adlaw-adlaw eskwela. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Paimbestigahan sa Police Regional Office 10 ang posibleng lapses sa Cogon Police Station sa Cagayan de Oro City sa pagresponde sa naitabong pagpamusil dool mismo sa police station. Kainumduman nga naitabo ang pagpamusil sa Cogon Market dool mismo sa police station pasado alas 4 sa kadlawon adlang Biyernes. Matud pa miabot sa kapin 5 minutos una nakaabot ang kapulisan sa lugar, hinungdan nga nakaikyas ang suspect sa maong krimen. Sa insidente, patay ang usa ka 35 anyos nga lalaki human maigo og duha ka bala punting sa iyang ulo. Gimando na sab ang paspas nga kasulbaran sa maong kaso, lakip na ang pagsubay sa posibleng motibo sa krimen. Sa Digos City, usa ka lalaki ang gidunggab sa iyang manghud. Samtang laing lalaki ang gidunggab sa sospek. Apan sospek patay human napakong ang ulo sa simento. Ug sa Malalag, Davao del Sur, usa ka lalaki ang gitigbas patay sa iyang pag-umangkon. Ano ang report ni Argel, relator. Samdan ang 36 anyos nga lalaki human gidunggab gamit ang kutsilyo sa 26 anyos nga lalaking manghud ni ini sa barangay Sinawilan, Digos City alas 10:40 Biyernes sa gabi. Sa investigasyon, nag-inom ang magsuon sa ilang silingan dihang nagkainitay. Miuli ang sospek sa ilang balay ug nagkuha og kutsilyo ug dinhina gidunggab sa tiyan ang iyang magulang. Gilayong gidala sa ospital ang biktima. Wala na may kaso ang kabanay sa biktima, sanglit igsuon ra ang sospek. Sa barangay Kapatagan, sama dinunggaban sa tiyan ang nihiaguman sa 37 anyos nga lalaki. Human gidunggab sa laing 48 anyos nga lalaki alas 10:35 Domingo sa gabi. Sa investigasyon, nag-inom ang biktima sa usa ka tindahan dihang kalit gidunggab sa tiyan sa sospek gamit ang kutsilyo. Midepensa matud pa ang biktima pinaagi sa pagtuklod sa sospek. Hinungdan nga natumba kini ug napako ang ulo sa semento. Hinungdan sa iyang kamatayon. Gikustodiya sa kapulisan ang biktima kinsa wala mihatag og pahayag alang sa pagpasaka og kaso tungod sa pagkamatay sa sospek. Sa Malalag, Davao del Sur, patay ang usa ka 53 anyos nga lalaki human gidunggab sa iyang 30 anyos nga pag-umangkon sa barangay 7 alas 8 Domingo sa gabi. Sa inisyal nga investigasyon, nanghasi matud pa ang biktima sa iyang babaeng igsuon. Naabdan kini sa pag-umangkon o gitambagan nga muhunong na. Nasuko daw ang biktima o gisulayan pagtigbas ang iyang pag-umangkon gamit ang lagaraw. Nailog sa pag-umangkon ang lagaraw o nakahigayon sa pagtigbas sa biktima sa bandang buko-buko. Nahagba na ang biktima o gitiwasan pa pagtigbas hinungdan sa hinanaling kamatayon ni ini. Misurrender na sa kapulisan ang sospek kinsa nakatakdang kasuhan, wala pa kini pahayag. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao. Gika-alarma sa mga residente sa usa ka barangay sa Lamitan City, Basilan ang usa ka abandonadong plastic bag. Kini duha ka adlaw human ang daytabong pagbusikad sa laing barangay sa maong syudad.
Nagdalag kadlok sa pipila ka residente sa Barangay Limuok sa Lamitan City dihang dunay kadudahang plastic bag ang nakit-an daplin sa kalsada Huwebes sa hapon. Dali kining na-report sa kapulisan ug miresponde sab dayon sa lugar. Gikordon nila ang lugar ug gisuta ang sulod sa mong plastic bag. Hinuon na sayra mga basura lang ang sulod niini. Sumala sa mga residente, nakahatag kini og kalisang kanila kay kahinumduman nga dunay pagbusikad sa usa ka improvised explosive device sa Barangay Matibay sa Lamitan City niadtong Martes sa miaging semana. Pipila ka oras human nagdeklaran nga Abu Sayyaf Group free na ang syudad. Padayon ang panawagan sa kapulisan nga dili basta-basta magbilin og gamit sa pampublikong lugar o giling i-report kung dunay kadudahang gamit o tao sa lugar. Opisyal nang gianunsyo sa Guinness World Record nga nasungkit sa Tampakan, South Cotabato ang world record sa most pedicures of the world sulod sa 8 ka oras. Nailog na gayod sa Tampakan, South Cotabato ang Guinness World Record sa most pedicures of the world. Kinihuman, malabuan ni ini ang record sa Canada niadtong 2015 nga adunay 1,083 people pedicured sulod sa 8 ka oras. Kinumduman nga niadtong June 2015, gatusan ka mga manikurista ang misalmon sa world record breaking attempt sa most pedicures of the world kung asa miabot sa kapin 1,400 ang nalimpyuhan nila. Human sa makuting pagsala sa Guinness, anaa kini sa 1,223. Busa mapasalamaton ang Tampakan LGU sa pagtinabangay sa tanan aron makabot kining bagong kalampusan sa lungsod. Tumong matud pa sa aktibidad nga mailhan nga maayo ang mga local pedicurist sa lungsod. Nagmalampuson ang kulminasyon sa 19th Pakarajan Festival sa Malapatan, Sarangani. Gani star-studded sab kini kay misalmot ang pipila ka kapuso stars nga misulay sab og tradisyonal nga weaving. Atong silipon sa report ni Jestody Humamil. Napuno sa kalipay, kahugyaw ug kilig ang kulminasyon sa 19th Pakarajan Festival sa Malapatan, Sarangani sa pakigduyog sa pipila ka kapuso stars alang sa Kapuso Fiesta. Unang nagpakilig ang cast sa asawa ng asawa ko nga sila Lizelle Lopez. Ug si Martin Del Rosario nga nangharana. Nagpasampo sab silang duha sa ilang trending scene sa GMA Prime nga asawa ng asawa ko. Anong ginagawa mo dito, Jeff? Umaasa pa rin mahalin mo ako. Kaso, pinagok mo ko ng bato sa ulo. Ug mas mihugyaw pa diyang nag-perform na si Sparkle star Andrea Torres nga nakauban pa ang iyang usa ka fan sa stage. Busa wa gayoy kabutngan ang kalipay sa mga Malapateño. Masayang-masaya ako dahil nakita ko yung mga favorite person sa GMA Kapuso, especially Andrea Torres. She's very beautiful. Kalipay. Kalipay. Ay, sobra. Mapasalamaton sab ang Kapuso stars sa init nga pagdawat kanila. Naku, sobrang nag-enjoy kami. Ang saya, ang saya. Maraming salamat po sa nagpunta at nakifiesta po sa atin dito at sa sobrang init na pagtanggap niyo po sa amin. Gusto po namin magpasalamat sa lahat ng mga pumunta po doon, nakisaya po sa amin at syempre sa lahat ng nagpakita ng suporta para sa show namin, ang asawa ng asawa ko. Giimbitahan sab nila ang mga kapuso nga padayong suportahan ang ilang mga programa sa GMA Network. Abangan niyo po sa asawa ng asawa ko kung ano kayang mangyayari kay Jeff. Kung buhay pa ba ako? Kung buhay pa ba si Jeff, makakalaya pa ba siya? Masasabi niya kaya kay Jordan? At kung matutuloy ang kasal ni Jordan at ni Shaira. Oo, yun. Ang dami, marami pa po. Abangan niyo po yan. At may surprise pa po kami na Ay, hindi oo. pa pwede sabihin. Of course, andyan ang GMA Gala na paparating na. So, I think less than a month mangyayari na yan. Meron din akong hosting job na ginawa sa isang show ng GMA sa GTV. So, nakakatuwa din yung concept. Una ni Ana, nasulayan sab nila kung paunsa ang proseso sa traditional weaving sa mga kaigsuunang Muslim sa Balungis Weaving Center sa Malapatan. Gipasuot sab sila og makasuotan sa mga moro. Nakakatuwa
kasi actually pagka tinignan mo sila, ang bilis na nila, may sistema na sila, pero pag ikaw na yung gumagawa, hirap pala. Pero nakakaaliw kasi nakikita mo na napoporma yung pattern. Medyo mahirap naman talaga siya, pero kung papanoorin mo kasi sila nga yung gumawa, parang andali. Pero dito kailangan talaga parang focus ka rin sa kanya. Mahirap din siya. Pero pag natapos mo to, parang ang laking accomplishment. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga ginapasigarbo sa matag barangay sa Malapatan, Sarangani, bida ato sa Bring Your Own Festival nga tema sa Float Parade alang sa 19th Pakarajan Festival. Atong silipon sa report ni Just Tony Humamil. Bring Your Own Festival. Kini ang nahimong tema sa Float Parade Competition nga highlight sa 19th Pakarajan Festival sa Malapatan, Sarangani. 12 ka mga barangay sa lungsod ang nagtigi sa kompetisyon. Makita sa tag-sa mga float nila ang mga nagunang produkto nga gipasigarbo sa matag barangay. Sama na lang sa mga agricultural crops o guban pa. Gipasigarbo sa bato sa parada ang mga tribo sa matag barangay. Mihugyaw pa ang parada sa thematic dance competition sa mga contingent. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Kapin 20 ka sports ang kapilian sa mga kabataan karong school break dihang gisugdan pagbalik sa Zamboanga City LGU ang ilang sports clinic. Aday report ni Efren Mamak. Excited gayud ang 15 anyos nga si Angelo Corlan nga makatuon sa iyang paborito nga sport nga arnis. Kauban ang iyang mga higala sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex sa Barangay Baliwasan sa Zamboanga City. I want to try new things po. Nakaka-boring po pag nasa bahay lang all day. Usa lang siya sa libuan ka kabataan nga nagparehistro sa pagsugod sa 27th Basic Sports Summer Camp 2024 sa Zamboanga City LGU niadtong Hunyo 15. This is a very good pang-alis ng ganong mga kasanayan na minsan hindi na kokontrol ng parents kasi busy sila sa work. As of June 19, ana sa 3,500 ka mga bata ang nagparehistro sa 25 ka klase-klase sa sports sama sa basketball, volleyball, taekwondo, karate-do, swimming ug weightlifting. Gigahinan kini og 3 million pesos nga pondo alang sa 300 coaches, laki pa nga gikinahanglan nga sports supplies. This is the breeding ground for future Olympian natin. Kaya gusto namin hanapin talaga sila sa mga puok sa lahat ng sulok ng Zamboanga. As far as Vitali and Labuan, meron tayong training. Libre ang maong programa. Busag iawag sa LGU ang mga ginikanan nga pasalmuton ng ilang mga anak. Gikinahanglan lang magparehistro sa Sports Development Office. Mulungtad ang programa hangtod July 15 ning tuiga. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ipangandaman na sa Department of Agriculture Region 9 ang posibleng epekto sa La Nina sa Zamboanga City, ilabi na sa supply sa bugas. Hinoon, andam ang ahensya sa mga tabang nga ihatag alang sa mga maapektuhang mag-uuma. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Karong humana ang El Nino phenomenon. Sunod na nga ginapangandaman sa Department of Agriculture Region 9 ang posibleng epekto sa La Nina nga gipaabot nga magsugod sunod bulan sumala sa Pag-asa Zamboanga. Lakip sa ginatutukan sa DA9 ang mga pagpaayo sa mga guba nga dike, pag-check sa mga irrigation canal ug ang gipang-apod-apod nga farm input sama sa similya alang sa mga mag-uuma. Sa Zamboanga City,
Usa sa ginasiguro sa ahensya ang paigong supply sa bugas. Hinuon, paigo man ang supply niini sa tibuok Zamboanga Peninsula. It's only Zamboanga City na hindi siya sufficient. Alam naman natin because we don't have the luxury perhaps of arable areas for rice production. But yes, we are sufficient in the entire Zamboanga Peninsula if we talk about rice production. Giangkon sa DA9 nga wala pagayod naka-recover ang mga mag-uuma sa rehiyon sa kadaot nga dala sa El Nino. Apan ginapaniguro nila nga andam sila sa pagsulod sa La Nina season. Not really say na nakabawi sila ng fully recovered talaga because it was really a long drought. But then again, ready po tayo niyan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. 5 katao ang patay, lakip 3 ka menor de edad, human nahulog sa pangpang ang gisakyang elf truck sa Talaingod, Davao del Norte. Misangkot sa trahedya ang unta malipayon nga beach bonding sa Magkabanay, human nahulog sa pangpang ang gisakyan nila nga elf truck pasado alas 9 Domingo sa buntag. Sa inisyal nga investigasyon sa Talaingod Municipal Police Station, gikan matud pa sa sitio Mesolong sa Barangay Santo Niño ug padulong unta sa Pindasan, Mabini, Davao de Oro aron mangaligo sa dagat ang Magkabanay. Nawad-an matud pa og kontrol ang elf truck o ang driver sa elf truck dihang miliko kini rason nga natumba ang mga elf truck hangtod nahulog sa pangpang. 5 ang natala sa MDRRMC Talaingod nga dead on arrival. Samtang ginatambalan pa ang ubang sakay sa elf truck nga nakahiagom og mga samad. Gikusuri na sa kapulisan ang driver sa elf truck kinsa wala na mihatag og pahayag. Magatubang kini og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Nanawagan ang mga apektadong residente sa usa ka barangay sa Zamboanga City ug bag-ong tulay. Human naguba ang tulay sa lugar nga naanod ato sa nasidating pagbaha sa syudad ni adtong Domingo. Ani ang balitang barangay ni Efren Mama. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang palisuray nga paglabang sa mga residente sa ilang motor pinaagi sa pag-agi sa hinimong tulay nga gama sa kahoy sa usa ka suba sa hilit nga lugar sa Sitio Papaya, Barangay Pamukutan, Zamboanga City. Kini human naanod sa baha ang gubaon nga dalan matud pa nga konkretong tulay diyang mibunok ang ulan niadtong Domingo. Previously before paeng nasira na siya tapos siguro mas na-aggravate nung si paeng na. Aron dunay temporaryong maagian, naghimo na lang ang mga residente og improvised nga tulay nga gama sa kahoy. Sanglit kini ang ilang ginaagian matag adlaw. Uno na sir, sabi ito no. Kumubenta nila, la vida ba sir? Ang mga pati during si para de classes no. Once man el tiempo sir, tanuri sa mga parents sir. Apan, posible kining anuron kung adunay dakong pagbaha. Tananod kin sir, kabara mo katakampo ni ulit. Kabama siyempre tananod. Hinoon, nakatagda ng tukuran sa Zamboanga City Engineers Office ug bag-ong tulay ang lugar. Unahon lang sa matud pa nilang ayuhon ang mga gamay nga dalan padulong sa lugar aron maagian sa mga heavy equipment. Actually, yung project is suspended yun, pero soon to be resumed na yan kung maayos na yung kalsada. So, double time namin yung paggawa para at least magamit na rin mga taong bayan natin dyan. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Niabot na sa Naval Forces Western Mindanao sa Zamboanga City ang missile gunboat nga milaraw sa pagpakusog sa depensa sa karagatan sa syudad. Kini ang BRP Lawrence Narag PG-907 o ang Acero-class missile gunboat. Sumala sa Naval Forces Western Mindanao ang maong barko dunay feature nga Spike NLOS o non-line of sight missile systems. Ang barko na sa 32-meter vessel nga ginisenyo alang sa high-speed operation. Dugang pa mapakusgan niini ang maritime internal o external defense operation sa kadagatan, ilabi na ang pagsiguro sa sea lines of communication. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV. Bisita ang mga official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Panayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.